guys and welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so pick a card naman guys yung gagawin natin. Ang topic natin is ano ba ang paparating sa love life mo ngayong taong 2024. Ayan, meron tayong tatlong card. 1, 2, 3. So guys, pili ka. Ano ba yung piling mo is naghahatak sa'yo? Okay? Pikit ka. Unang number na lumabas sa isip mo, i-pick mo na yan. Okay? So yun guys, bago tayo mag-start, habang namimili ka dyan, pinapakiramdaman mo yung card, i-announce ko lang guys about doon sa TikTok ko. No? Sa TikTok ko guys, Jade Tarot, isa lang po guys ang account ko sa TikTok. Oo, may ano kasi guys, may gumagaya sa akin. Tapos, nangaalok siya sa ibang viewers ko ng private reading. Hindi ko guys pinopromote ang private reading ko sa TikTok. Kasi doon mas maraming nagpapa-private reading. Dito lang sa YouTube. So, hindi ko kayo guys i-message. Sinasabi ko yun guys sa TikTok ko. Okay, hindi ko kayo i-message. Nandun yung ano ko. Nandun yung announcement ko, no? Ayan, panoorin nyo na lang guys. Baka mas scam kasi kayo. So, ayan guys. Tignan na natin. Dito tayo guys. Proceed na tayo guys kay group number 1. Okay, group number 1, ito yung napili mong card. Tignan natin. Kiss on a ring. Many option, decision, unconventional, string along one night stand. So, mag-iingat ka, no? Marami pala ikaw makikilala. Ngayong 2024, no? Sa mga nakapamili sa ating group number 1. So, group number 1, siguro single kang nakapamili ng ating nakapamili dito, nag-pick ng group number 1. Single, marami kang ine-entertain. Possible kasi guys na marami kang mamimit ngayong 2024. Marami kang magiging option. So, I think maaaring maguguluhan ka pagdating sa yung love life, no? Mahirapan ka sa pagpili. So, tignan natin guys, meron ako nakikita rito na isang tao na makikilala mo ngayong 2024 and I think wala kayong label na tong taong to. Pwede ngayon pa nga lang guys nakikilala mo na siya. Okay, kasi ang December guys, parang continuation na ng 2024. No, yung parang patapos na yung energy niya guys, no. Hindi ko naman guys nina-normalize yan. Kumbaga, yung December guys, yung energy niya hanggang sa pagpasok na ng taong 2024 yan. So, I think, kung may nakilala ka ngayong December na to guys, sa wala kayong label, I think magkakaroon ng one night stand sa inyo ngayong 2024. Okay? So, possible na may mangyari sa inyo. So, kung hindi ka pa ready mag-commit sa taong to na wala kayong label, limitahan mo yung sarili mo. Okay, so ikaw ang dumistansya sa kanya. Tingnan natin guys, paparating sa'yo ngayong 2024 pagdating sa love life mo. Group number 1. Sa love life naman po ni group number 1, ano po ang paparating sa kanya? So, group number 1, meron tayong 2 of swords. Tignan mo ha, yung energy mo rito is talagang naguguluhan. So, malakas ang energy ng mga air sign. Aquarius, Gemini, and Libra. So, I think, ayan o, six of wands guys kasi marami nag-a-admire, marami nagkakagusto. Hindi mo intention, group number 1, no? Hindi mo intention na habulin ka or may magkagusto talaga sa'yo. Kung makikita mo sobrang kampante ng tubig dun sa likod. Ito kasi guys, emosyon, no? Yung water. So, I think sobrang kampante at sobrang relax. Nandun ka sa point na tahimik yung buhay mo hanggang sa parang dumating sa buhay mo itong taong to guys na nagpapagulo na lagi sa isip mo. Okay, 2 of swords. Ayan, mag-ingat ka kung di ka pa ready pero may gusto naman sa'yo itong taong to guys pero mas malakas ang temptation. Okay? Kung ikaw naman ay may karelasyon, ayan, matitempt ka sa iba. Possible. So, meron tayong the moon. Hindi mo alam kung ano intention sa'yo ng taong to guys kasi nandito yung moon. Medyo sinungaling at marami siya guys tinatago sa inyo. Ayan, pasensya na. Medyo barado yung ilong ko, no? Okay. Kampante talaga or ginagawa ng taong to guys na maging kampante ka sa kanya. The moon, may mga bagay siya guys na hindi sasabihin sa inyo, tinatago sa inyo. Marami kang admirer, no? So, piliin mo mabuti kung sino ba dito yung bibigyan ka ng label. Pwede kasi guys, ang magustuhan mo dito is yung tao pang komplikado. Okay? And actually sa una mag-iisip ka pa kung tatanggapin mo ba siya sa buhay mo, papasukin mo ba siya sa buhay mo. And nakikita ko kasi dito guys, wala pa siyang plano. Um,
Sobrang kalmado nga nung energy mo rito. Tingnan natin. Okay, ano po ang paparating kay group number 1? Pagdating sa kanyang love life, spirit guide. So, meron po tayong the magician. So guys, manipulative itong taong to guys. Sa pinapakita sa akin, no, sobrang manipulative yung taong yan. Kaya maging maingat at mapanuri ka sa mga pinapapasok mo sa buhay mo. Okay, kilalanin mo mabuti kung pure ba yung intention sa inyo guys. Okay. 5 of Wands. 2 of Wands. So guys, alam mo, may nakikita ko dito naguguluhin niya talaga yung buhay mo. Hindi mo ina-expect yung pagdating sa inong taong to guys. So pag may dumating sa buhay mo at para bang pinipling ka lang, at para bang wala naman siyang intention na ligawan ka or ikaw lalaki manliligaw ka, parang wala naman siyang intention na sagutin ka, tas may something lang siya guys na gusto, no? Manipulative kasi siya guys eh. So I think kukunin niya yung ano, yung emosyon mo. Hinahabag ka ng taong to guys. Parang papaikutin, paglalaruan ka sa kamay niya. May nakikita akong conflict. So I think may pagtatalo, pag-aaway na mangyayari. So siguro first to second quarter guys, may pagtatalong mangyayari and ayan second quarter may pag-aantay na mangyayari dito guys. Pero may umiiwas sa communication so maaaring iba-block. Pero yung isa kasi guys parang ipipilit niya yung sarili niya. Dito sa connection na to, parang pinipilit niya yung sarili niyang pumasok dun sa relationship. So nakikita ko dito guys, puwedeng nangyari na siya ngayong taong 2023 eh. Puwedeng kilala mo siya ngayong 2023. And kung wala kayong pag-uusap nito guys, may nakikita ako na maaaring communication na mangyari sa taong 2024. And ayan, nag-antay lang talaga siya guys na nag-antay lang talaga siya ng pagkakataon para makausap ka rito. And ikaw, nakikita ko na maaaring um, masakit yung ginawa sa inyo ng taong 'to guys 'no. Hindi mo pa gusto or hindi ka pa ready makipag-communicate sa taong 'to guys. Okay, so malakas ang energy ng mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, Aquarius, Gemini, and Libra. Ayan. Okay, so i-double check natin guys, etong relationship na 'to. I think medyo ano siya guys eh, pinipling ka talaga ng taong 'to guys. So malinaw talaga guys ang energy na nasasagap ko rito, walang label. Okay, wala kasing ino-offer na cup. Tignan niyo, puro communication lang. So, I think, puro once kasi. So, ito kasi guys, once, communication. Nakikita ko rito parang nilandi lang, pinling, ayun lang, nilambing. Hindi pinanindigan. Tignan natin. So, guys, meron tayong Queen of Pentacles. Matalino ka namang tao, guys, eh. Sa sinasabi sa akin dito, oh. Okay, so marami pang blessing na pagdating sa inyong kaperahan. 'Di ba? May ibang na-involve. Okay, so ikaw hindi ka niya binigyan ng label or puwedeng naging karelasyon mo or talagang wala lang usapan na nangyari. So, may ibang na-involve. Oh. May nakikita ko dito guys nag-ano pa siya, eh, parang nag-alangan pa siya. Mabagal siya mag-offer ng ano, mabagal siya mag-offer, mabagal siyang gumawa ng action. I think, mas nagpigil sa taong 'to guys is yung kanyang, ambisyon sa buhay. Okay. So, tingnan natin guys, saan napapunta 'tong relationship na 'to. Iba sa inyo guys, alam niyo nasasagap ko rito para bang marunong kayong mag-bake. Siguro pastry chef kayo. Ayan. Kasi magician eh, ano 'to, busy. So, I think, sobrang goal-oriented ka, marami kang ginagawa, marami kang inaasikaso. Ayan. You deserve love. Hindi mo daw deserve yung ganitong klase ng treatment, 'no? Group number 1. Meron tayong separation. So, may paghihiwalay nga guys na nangyari. So, I think, meron pa ring past person dito na manggugulo sa inyo, bukod sa isang tao na 'to. So, kung ikaw ay ginos, I think magpaparamdam sa inyo yung mga taong nang-iwan sa inyo ngayong 2023, magpaparamdam sa inyo ngayong taong 2024. Ayan.
So, tingnan natin guys ang inyong advice. Meron tayong reveal what need to be seen. So, dapat din daw kasi talaga guys nagvo-voice out ka. Siguro ikaw sobrang logical mo, no? Um, pinapairal mo kasi rito guys is yung isip mo. So, wala kang gustong sabihin at laruhin din. Okay, so group number 1, ito lang naman po ang inyong reading. Maraming maraming salamat. Salamat. Proceed na tayo guys kay group number 2. Hi group number 2. So ito yung card na napili mo. Tignan natin ano ba yung paparating sa iyo ngayong taong 2024 pagdating sa iyong love life. So meron tayong abundance. Oh, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. So hindi lang guys love life, magandang love life, relationship sa partner ang maaaring dumating sa inyo guys, kundi magandang kaperahan din guys. Group number 2. So, I think magiging thankful ka talaga sa taong 'to guys 'no, 'pag dumating talaga siya sa buhay mo. Sa pinapakita sa akin dito guys, ikaw ay isang taong masiyahin, kontento ka naman talaga at hindi ka naman naghahangad pa ng sobrang taas. Ikaw yung tipo ng tao na para bang basta may napagkukunan lang sa araw-araw ay kontento na, eh, parang masaya na. Pero I think big time talaga 'tong makikilala mo, eh. Or talagang mag-e-effort siya guys, nakikita ko rin na para bang gagastusan ka rin nitong taong 'to guys. Nakikita ko rin yung effort na ginagawa niya at para bang meron din siya guys i-o-offer sa inyo na pinansiyal, okey? So, tignan natin baka naman asawa mo 'yan or jowa mo na 'yan, ha? So, tignan natin guys, pagdating sa love life mo ngayong taong 2024 ano po ang paparating? Group number 2. So guys, meron tayong King of Swords. Strikta yung taong makikilala mo. So, business-minded, marunong kumontrol sa pera. Hindi naman guys sa pagiging madamot, mapagbigay nga siya eh. Marunong lang talaga siya guys mag-manage ng pera. Okay, so tingnan pa natin. Meron tayong Temperance. And, ayan. Ulitin natin guys, kasi dalawa yung nahugot. Okay, Queen of Cups. Kung makikita nyo guys, sobrang perfect ng relationship guys. Kasi King of Swords or Queen of Swords and Queen of Cups or ito yung energy mo, no? Any gender naman yan guys. Okay, so nakikita ko rito guys yung parang nagsasalin kayo guys ng vibe sa isa't isa. Para kayong puzzle, okay? Siya yung kumukumpleto sa mga kakulangan mo. At ikaw naman yung kumukumpleto sa mga kakulangan nitong taong 'to, guys. So, parang perfect combination talaga kayo nitong taong 'to, guys. Kasi talagang may partnership, okay? And tignan pa natin, guys. May nakikita ako ritong matagal na stuck yung iba sa inyo. Mukhang matagal kayo naging single hanggang sa nakilala mo 'tong taong 'to, guys, na nag-o-offer sa inyo, guys, ng tulong. Siya yung nagbibigay ng kulay sa buhay mo or siya yung magbibigay ng kulay sa buhay mo 'no. Kung matagal ka ng single guys, I think sa taong 2024 makikilala mo na siya guys. Someone na seryoso, seryosa, seryosa. Puwede ba sa babae yun? Something na ano, someone na napakaseryoso sa buhay at alam mo yun, parang napaka-professional nitong taong 'to guys. Okay, so tingnan pa natin. Meron tayong Page of Swords, single father or single mother. So, I think malaki yung age gap niyo nitong taong 'to, guys. Okay? So, meron tayong Four of Pentacles. Okay. So, guys, sa pinapakita sa akin, overflowing 'no. Once na nagkita kayong dalawa guys, parang masasabi niyo talaga sa isa't isa na siya na talaga si the one. Kumbaga, maiisip niyo talaga na para bang pure talaga yung naramdaman 'no, kung ano man ang itsura, estado sa buhay nitong taong 'to guys. Nakikita ko na hindi na guys hadlang sa kanya yun, eh. Okey, o hindi na rin hadlang sa'yo. Kasi talagang love na yung umiral, puso na talaga yung nagdikta na mahal mo talaga yung taong 'to or mahal ka talaga ng taong 'to guys. So,
Wala siyang titignan na pangit or ano man sa background mo guys. Kasi pure your love, 'no? Nakikita ko lang dito guys, yun nga, may nakikita akong pregnancy na possible na mangyari next year. Okay, so ayan kung hindi ka pa ready, wag ka muna mag-ano, 'di ba? Wag ka muna mabuntis, wag ka muna mabuntis. Possible kasi guys 'no, na once na makilala mo 'tong taong 'to or baka kilala mo na siya ngayon, ngayong taong 2023, makikilala mo, what I mean magkakaroon lang talaga ng higher commitment ngayong taong 2024 guys. And may ano, settlement kasi ako nakikita rin guys, The Magician, oh. Okay, so possible na may pregnancy na maganap. Okay, so maganda naman guys yung nakikita ko pagdating sa relationship niyo nitong taong 'to guys, kasi talagang pure yung love. I-clarify natin. Halos wala lang ako guys masabi. Kasi papanindigan ka naman daw nung taong 'to. Parang ano, matanda siya sa inyo guys, parang 40, 50, basta malaki yung age gap niyo guys. Okay, ayan. Yung iba sa inyo guys maaaring asawa mo na 'to, Okay, maaaring asawa mo na 'yan kasi pareho sila ng energy, oh. King of Swords and Page of Swords yung energy ng bata dito. And Queen of Cups ka naman dito. Possible na may pregnancy na maganap pa, 'no? Baka magkaanak na kayo next year. Magkaanak ulit kayo. Okay. So, meron tayong Justice. May pagpapakasal ako nakikita rito. Siguro magpapakasal na yung iba sa inyo, guys. Ngayong 2024, may arrangement, oh. Okay, so meron tayong King of Pentacles. Nag-iipon lang din talaga 'tong taong 'to, guys. Kasi ngayon, gusto niya talaga mabigyan ka ng magandang kasal. Ayan, 'yan ang nakikita ko sa kanya. Or puwedeng gusto mo rin talaga ma-experience yung gano'ng klase ng ano, kasal. Um, Ayan, kung nagpaplano kayo ngayon guys, I think magaganap na siya next year. Okay, meron kasi dito guys papers, oh, justice sa ayusin sa munisipyo, requirements, okay. Tignan natin guys ang inyong love advice. Love advice. Honeymoon. Malakas talaga ang energy ng mga magpapakasal na nakapili dito sa group number 2. Or kung ikaw ay single, possible guys na mabilis ang pangyayari guys, 'no? Makikilala mo 'tong tao na 'to na siya na rin mismo yung mapapangasawa mo. Okay, napakabilis guys. Yung iba sa inyo guys, foreigner yung nasasagap ko rito. Tignan natin. Group number 2, love advice. Meron tayong unrequited love. So, actually nung una guys, parang napipilitan na lang talaga din sa relationship na 'to, 'no? Nagkaroon din naman kayo ng struggle. Parang on and off 'to guys. Parang naghiwalay na kayo, nitong taong 'to. Para mabibigyan siya guys ng second chance, 'no, na ipagpatuloy itong relationship na 'to. So, ayan, kung hiwalay na kayo ng person mo ngayon, ngayong 2023 or matagal na kayong hiwalay, possible na siya pa rin ang makikilala mo or siya pa rin yung magiging karelasyon mo sa taong 2024, group number 2. Past person 'yan. Okay, tignan natin ang inyong advice. Meron po tayong speak your world into being. So, may pag-uusap talagang magaganap next year. Okay, so unexpected guys kasi parang bigla na lang siya magre-reach out, Bigla na lang may magpaparamdam. So, ayan, yung iba sa inyo guys hoping pa rin talaga dito kung hiwalay na kayo ng taong 'to guys, malakas din talaga ang energy na parang ex mo nga 'to guys. Kasi nandito yung unrequited love, parang nagkaroon muna ng ending sa inyo. May pina-realize muna sa inyo si universe para mahanap niyo yung worth ng isa't isa. Okay? So, group number 2, ito lang naman po ang inyong love reading. Okay? So, maraming salamat. Proceed na tayo guys kay group number 3. Thank you. Hi group number 3. So, ito yung card na napili mo. Tignan natin. Ano ba ang paparating sa'yo ngayong 2024 pagdating sa yung love life? Okay. Ayan. Pinakiramdaman. Kaset.
So, ayan guys, kaset, no? Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, I think, someone na iniisip mo ngayon. Okay? Yan yung paparating sa love life mo ngayon, no? So, ang mangyayari dito guys ay titignan natin. Titignan natin sa tarot, no? Pero ang nakikita ko dito guys, maaring may mangyayari dito. Someone from the past na maaaring mare-reconnect sa'yo ngayong taong 2024, no? I think merong bagong memories na mabubuo sa inyo ng taong 'yan. Okay? Actually, hindi siya guys mawala sa isip mo, eh, sa pinapakita sa akin group number 3. Okay, tingnan natin. Ano pong mangyayari sa love life ni group number 3 ngayong taong 2024? Oh, 'di ba? Matagal ka naka-move on sa taong 'to, guys. Or possible na matagal kang makaka-move on diyan sa taong 'yan kung ito ay makikilala mo ngayong taong 2023. Pero kung ito guys ay nangyari na at hanggang ngayon ay nando'n ka pa rin sa healing process, I think may mangyayari. Okay? May pag-uusap na magaganap dito. Okay, mukhang matagal kang mag-move on, 'no? Ayan. So, nakikita ko dito guys, parang ikaw din nag-decide na i-end na 'tong relationship na 'to. Meron tayong The Fool. Nung una kasi guys, nakikita ko dito parang hindi naman daw sineryoso. Nung una parang biro-biro lang, asaran lang, hanggang sa para bang lumalim itong connection na 'to guys. Parang napunta na kayo guys dun sa higher commitment. And nakikita ko guys dito na para bang niloko ka nung taong 'to. Okay, nakikita ko rin dito guys na bumawi naman siya nung una. Maaring may third party involved. Bumawi naman siya, pinangako naman niya na ganito ganyan. Pero guys, hindi ka na guys desidido kung tatanggapin mo pa yung half of love niya. Okay? Puwede rin kasi guys yung third party is ibang taong involved, puwedeng romantic partner, puwedeng family, trabaho, kaibigan. So ano dun yung naging hadlang sa relationship niyo guys. Okay, so sa nakikita ko rito guys, pinaikot ka ng pinaikot nitong taong 'to guys, hanggang sa para bang napagod ka na. Parang ikaw yung habol ng habol dito, okay? Napagod ka ng humabol sa kanya, so ngayon guys iniisip-isip mo na lang siya gabi-gabi, possible na yung iba dito umiiyak pa sa gabi. Tignan natin saan napatungo yung relationship na yan. So kung ito guys ay makikilala mo ngayong taong 2024, mag-ingat ka 'no, nakikita ko na nag-e-explore ka masyado. And guys, sa pinapakita sa'kin, baka siya ay masaktan ka. Okay, kung makikilala mo siya ngayong taong 2024. Nag-e-enjoy ka pa, eh, nag-e-explore lang, buo ka pa kumbaga nandun pa yung inner child mo. So once na makilala mo yung taong 'to guys, lalo na kung hindi mo pa guys totally kilala tapos parang nagkaroon na ng commitment sa inyo guys, baka kasi masaktan ka niya o puwedeng karelasyon mo na siya guys ta's magkakaroon ng ending. Pero tignan natin. Pero kung ito guys ay past person, mukhang magkakaroon ng ano, parang continuation, eh, parang mabubuo ulit, eh. Okay, tignan natin. Oh, 'di ba may ibang involved. Yung iba sa inyo guys maaaring biyenan ang naging problema. Biyenan, family niya. So, babaero, lalakero itong person na 'to guys, sa pinapakita sa'kin. Okay, the Empress, ayan. Okay, so sa pinapakita sa'kin dito guys, naging maganda ang daloy ng pera sa'yo or magiging maayos ang daloy ng pera sa'yo. Tapos para bang naiisip ka ngayon ng person na 'to guys, na para bang nanghihinayang siya ngayon na iniwan ka niya. Kasi isa ka pa rin guys sa tinitignan niya, eh. Kung bakit guys nagkaroon ng ending sa inyo ng person mo, I think mas pinagana niya yung pagiging logical niya. Pinili niya yung taong maayos ang pera, may magandang future, mabibigyan siya ng magandang buhay. Yun yung nakikita ko rito. Okay? So, Queen of Cups, sa pinapakita sa akin, group number 3, may iba talagang humadlang. Paulit-ulit guys na betrayal yung nangyayari. So, pagpapatawad ang ginagawa ng iba sa inyo. Kaya ang nakikita ko dito, group number 3, nagiging matalino ka na dito.
Okay, hindi na dapat maulit pa. So, ikaw na yung possible na magde-decide dito na i-end na yung relationship, guys. Okay? So, Queen of Swords, 'di ba? Naiisip mo dito kung paano kanya pinaikot eh. I think magkakaroon ka ng matinding realization eh. Yung person mo marami pa rin siya guys option. So I think makikilala mo is someone na babaero, lalakero. Okay? So mag-ingat-ingat ka pagdating sa relationship mo kung sino yung pinapapasok mo sa relationship mo kasi group number 3, makamasaktan ka eh. Okay, marami naman daw guys mag-a-admire sa'yo, maganda rin ang daloy ng pera sa'yo sa pinapakita sa akin or baka tine-take advantage ka ng taong yun guys. Ginagawa niya rin yan guys sa ibang tao na hindi siya nagko-commit sa isang tao na walang pera, walang say sa buhay. Okay, so mararamdaman mo yan na parang ginamit ka lang talaga. So kung ikaw ay maayos ang buhay mo, single ka ngayon, mag-ingat ka sa magiging relationship mo sa taong 2024. Okay? So, parang hindi ka ganun ka-blessed pagdating sa love life. Ayan guys, malakas ang energy ng mga air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin. Meron po tayong Four of Pentacles. Okay. Meron tayong The Sun. Okay. So guys, sa pinapakita sa akin, pagdating sa taong to guys, late niya nare-realize, no? May isip ka rin ng taong to kasi The Sun nandito. Nag-hold back pa rin siya sa mga memories na binuo nyo. Parang may pag-iyak din siya guys na may experience sa relationship nyo. The Star. So, ituloy mo yung buhay guys. Nakikita ko maganda future mo no sa mga nakapamili sa group number 3. Okay, mas maayos ang daloy ng pera sa'yo. Marami pang mag-a-admire sa'yo guys. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa ganitong klase na relationship na para bang wala nangyari. And nakikita ko dito guys, parang pinabigat lang ang lahat sa'yo. Especially yung pakiramdam mo, naging guarded ka, matagal kang naging single, dahil sa ginawa sa'yo ng taong to guys. Ayan. So, tignan natin guys ang inyong love advice. Yung iba sa inyo guys, possible na parang nasa abroad kayo. Marami akong nakikita dito eh. May mga butika pa nga. Siguro may mga butik kayo or clinic. May business. Maganda yung daloy ng pera sa inyo guys eh. Okay, so love advice, meron tayong wedding. So, alam nyo guys, sa taong 2024, makikilala mo yung someone na pwedeng mapapakasalan mo or pakakasalan mo. Pwedeng husband mo nga talaga tong nababasa natin, husband or wife. Someone na naging karelasyon mo na. Baka galing ka sa group number 2, napunta ka sa group number 3. Continuation din siya na reading, parang ganon. Okay, so tingnan natin. Meron tayong romantic feelings. So, babawi nga siya, guys. Magkakaroon ng second chance. I think hindi na siya second chance kasi marami ng chance na nangyari dito. At nakikita ko na ibibigay niya, guys, yung assurance na matagal mo nang hinihingi din sa taong to, guys. Okay? So, tingnan natin, guys. Parang babawi siya eh. Magiging clingy ulit siya, oh. Magiging sweet. Kung nagsasama pa kayo guys, nakikita ko, nagiging awkward lang talaga sa kanya yung sweet na ginagawa niya kasi nga, parang nahihiya siya sa ginawa niya at nalaman mo, natuklasan mo. Okay, so I think gusto naman niyang bumawi. Siguro huwag niyo na lang guys bungangaan. Okay, so tingnan natin advice sa inyo. Meron tayong breath through the tension. So, alam mo, minsan nagpapalpitate ka na. Minsan lagi ka na lang kinakabahan, may mga pagdududa ka na, hindi ka na guys nagtitiwala sa taong to. Normal naman yun guys, lalo na kung lagi kang sinasaktan, paulit-ulit yung betrayal, normal siya guys, no? Normal na maramdaman mo yan guys. Kasi yung healing guys, hindi naman yan isang araw lang eh. Binubuno talaga yan. At kailangan dito, tulungan ka ng person mo na bunuin yun. Kailangan tulungan ka ng person mo na buuin ka ulit kasi siya rin naman yung sumira sa inyo, guys. Okay? Dapat pag-usapan nyo yan kung asawa mo tong taong to.
pag-usapan niyo, i-settle niyo, okay? So guys, ito lang naman po ang inyong love reading ngayong taong 2024. Kung nagustuhan mo ay mag-iwan ka ng like and comment. Mag-subscribe na rin po kayo guys sa ating YouTube channel. Bye-bye guys. God bless and love you all. Thank you. Bye-bye.